Hi guys, maganda ring gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRA Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba, ang lokaret na si Gandara SRA upang magatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa gabing ito, tatalakayin natin at pag-uusapan na may kinalaman nga po dito sa isang napakagandang balita kay Kim Chiu na siguradong ikatutuwa po ninyong lahat. Pero bago tayo mag-start, pakiclick lang po muna tayo natin subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated kayo sa mga susunod nating chika. Maraming salamat. And dumako naman po tayo ngayon sa pagbabasa ng mga comment mula sa ating mga taga-subaybay bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga daily updates. So mula po dito sa comment ni Mr. Madayag, sabi niya, truly, Gandara. Good evening. Good evening din po sa inyo at shout out. Sampu na inyong pamilya kung nakikinig po sila ngayon. Other KP fans lack understanding and comprehension. They will believe in their relationship if they be wed in the church. Although they are civilly married, it either here in the Philippines or in other countries, may strong hold to them. Gandara, that they are married is the conjugal property by them, the BGC. Many believes that they are living together in BGC. Now, they bought again a house at Forbes Park wherein it is under renovation. If all of these are digits, then no more doubts that there is real, not real. God bless them both. Thank you so much sa comment, Miss Norma Dayag. And medyo nalungkot naman ako doon sa hindi po maniniwala ang ilang mga Kim Pao fans na magkarelasyon sina Kim and Paolo hanggat hindi ikinakasala. So ayan, marami din naman pong tulad ninyo na naniniwala na civilly married na ang Kim Pao, na mayroong pinaparenovate na bahay, may biniling bahay sa BGC. So, pero, hindi po lahat mga kakimpaw, naniniwala kasi kami na si Kim Chiu ay hindi po talaga makikipag-live-in po. At wedding church kasi ang pangarap ni Chinita Princess. But anyway, tungkol naman po sa hanggat wala pang kasal, hindi maniniwala na in a relationship sina Kim and Paolo. Well, ang tagal nyo pa po bago magiging masaya sa buhay. Charot. Kasi di ba mga kakimpaw, bakit iintayin nyo pa yun bago maniwala? Nakikita naman po natin sa kanilang aksyon, sa kanila pong mga galawan, di ba mga kakimpaw? Sila po yung magdiyosawa na sa kanilang mga kilos. So ano pa bang pruweba pa ang iniintay maliban sa kasal, di ba mga kakimpaw? Samantala, dumako naman po tayo dito sa mga balita na nasagap natin para po sa gabing ito. Tinahin na nga natin pag-usapan ang tungkol po sa SDA International Drama Awards na gaganapin of course sa Seoul, Korea, mga kakimpaw. And meron nga po ditong reminder, sabi, KPs to vote 100% for Paolo Avellino. No splitting of votes or kahit 50-50. Let's max out our daily votes for Pao. We chose one of them to win this. Let's sustain until 7/14 or July 14. Let's do this. Ayan mga kakimpaw. Paalala po sa lahat, baka hindi pa po nakakaboto yung iba dyan. Bumoto na po kayo. Dapat talagang araw-araw meron po tayong boto kay Paolo Avellino para maipanalo po natin si Pao. Ay, mahirap na po yung magsisi sa huli mga kakipi, di ba? Anyway,
Ang KPI naman po or Kimpaw International ay meron pong explanation mga kakimpaw, may bagong post. Sabi nga po sa post ni Ate Heidi, I fail to comprehend why some individuals have the odyssey to express negative opinions when we share our thoughts and activities. It's none of your concern because we don't intrude on your personal matters. Moreover, we don't ask for any donations from you. We've used our own money, so we have all the right to post what we want to do with it. What I genuinely want to know is what you've accomplished so far to help out in voting. Hashtag no to toxic people. Ayan, finally nagsalita na po sila. No? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kakimpaw. Yung iba kasi ay sinasabi nga na ang laki ng nilalapag nila na ang laki ng halaga ng nilalapag nila na pangboto kay Paula Avellino, as in milyon mga kakimpaw, pero hindi naman daw tumataas ang boto. Ay, may pagdududa mga kakimpaw, ano? Hindi ba pwedeng dahil doon mismo sa loob ng organisasyon ng SDA na yan, mayroong problema, or sa mismong app mga kakimpaw may problema, 'di ba? Baka tulad nun, may nagpost ng isang araw na ganun nga yung experience nila, hindi po counted yung kanilang 100,000 votes for Paula Avellino, o di ba? Perahan na lang talaga to mga kakipi, no? Nakakaloka. So, never ako nawala ng tiwala sa Kimpaw International, like haler. Talagang sa lahat po ng events, projects, ganap nila Kim and Paula, talagang all out ang support po nila. At saka meron pa po silang mga charity na ginagawa bilang parte rin ng pagsuporta kina Kim and Paulo. So, sana, at saka, ayun nga, nilinaw nila na sariling pera naman po nila kanilang nilalabas. At, kaya walang karapatan ang sinuman na mangwestiyon sa kanila mga kakipi. So ayun nga, sana sa mga nangwestiyon, ayan, yung iba naman kasi umaasa na wala sanang nakawan na nagaganap. Pero meron talagang iba na talagang namamaratang na mga kakimpaw. Yun yung talagang sobra na. I mean, sumobra na po sila ng linya, mga kakimpaw. Namamaratang na talaga sila ng diretsahan. May mga ganun talagang iba. Tapos, sila naman pala itong walang boto kay Paula Avellino, no? Lakas lang manghanap pa. Kaya I-agree kay Ate Heidi na sa mga taong toxic o sa toxic people, ano ang naiambag nyo para kay Paula Avellino? Samantala, next topic naman po tayo ngayon mga kakimpaw, at pag-usapan ang tungkol nga po dito kay Chinita Princess, na kung saan pasok lang naman po siya sa biggest Southeast Asian Celebrities 2026. Wow! Grabe yun mga kakimpaw. Biggest Southeast Asian Celebrities. So sabi dito, Kim Chiu is cementing her legacy as one of the biggest Southeast Asian celebrities in 2026, recently celebrating her 20th anniversary in showbiz. The multimedia idol continues her regional and international dominance, competing for the Outstanding Asian Star at the 2026 Seoul International Drama Awards following her acclaimed role in the mystery drama series The Alibi. So ayan mga kakimpaw, iba rin kasi talaga si Kimi, no? Kumbaga isa siya sa you should not missing with mga kakimpaw. Kasi si Chinita Princess ay malakas ang kapit kay Lord, di ba mga kakimpaw? Ang dami talaga mga blessings na dumarating kay Kim Chiu, which is she deserves naman after
po lahat ng mga bashings na natatanggap niya mga kakimpaw. And speaking of blessings, so eto nga mga kakimpaw, ang 5 projects na nagawa po na nila Kim and Paolo through all the years mga kakimpaw, ayan, from Linlang, What's Wrong with Secretary Kim, My Love Will Make You Disappear, The Alibi, and yung kanyang fit check pala mga kakimpaw, kasama pala to dun sa 5. Number 1 po lahat yan mga kakimpaw. Ayan, number 1, top 1. So, number 1 po ang fit check. And number 1 series din po ang Linlang sa Prime. Sa Prime din po yung fit check. Ang What's Wrong with Secretary Kim mga kakimpaw, top 1 sa View. Ang The Alibi, number 1 din po sa Prime. And ang My Love Will Make You Disappear, number 1 on Netflix mga kakimpaw. Diba bongga? Sabi nga po dito, ano kayang thought process ng mga accounts na intentionally nagpapakalat ng hate train kay Kim Chiu and the other celebs before promote projects ng alaga at idol nila, na para bang makakatulong ang bashing kay Kim para mahatak viewers na nagpa number 1 sa projects ni Kim. Based from the results, mukhang hindi kayo successful. Ayan, parang strategy na nga nila yun, no? Ibabash si Kim, tapos biglang ipopromote alaga nila, ipopromote yung idol nila, na para bang lilipat tayo sa kanila mga kakimpaw. Naku, never pong mangyayari yan mga ka-KP. And hindi pa ako duda sa pagiging number 1 ng mga projects ng Kimpaw, kasi naman napaka-professional nila Kim and Paolo, napaka-huhusay na artista mga kakimpaw. Sabi nga dito, si Kim kasi madali mong pakisamahan talaga. Sabi nga dito, may kakilala din ako, sobrang na-appreciate ang professionalism ni ate ko. Ayun, hindi na siya magsasawang makatrabaho hanggang magbahay-bahayan pa nga. Uy, parang kilala ko din yan. So, kayo ba guys, kilala nyo rin yan? Pa-comment ka lang dyan sa baba. And hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kasi po muli ng mga susunod natin chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.